Yung pag-uusapan natin ngayon mga kabumno is para sa mga magulang na gusto safe and okay yung mga ginagawa ng mga anak nila sa internet, lalo na sa panahon ngayon, no? Kasi iba na ngayon kahit bata pa is may mga phones na and alam naman natin, no, na kung ano-ano na yung mga nasa internet, ang daling ma-access yung mga bagay na hindi dapat ma-access. At syempre gusto nating maprotektahan yung mga bata sa mga random strangers na pwede nilang makausap, makilala sa internet, sa mga games or kung ano man yung ginagamit nila online. And yun yung trabaho nitong KidsGuard Pro application na pwede nyo i-download through Android or iOS. But konting disclaimer lang bago tayo mag-start is ang goal lang ng video na to is maturuan yung mga magulang na ma-safeguard yung anak nila laban sa mga random na kung ano-ano sa internet, hindi para gamitin yung ituturo ko sa inyong app para sa mga maling bagay. So okay sa atin yan ha. Anyway, itong KidsGuard Pro is yung all-in-one parental control app mo na sobrang daming features na pwede nyong magamit sa anak ninyo. Pero syempre bilang parents at sa point of view naman ng anak ninyo is maganda mabigyan nyo pa rin sila ng konting privacy. Pero pwede nyong gamitin yung ibang features dito para ma-safeguard yung safety ng anak ninyo. Kasi makikita nyo dito yung mga features niya. Ang dami talagang pwedeng gawin kagaya na lang ng media gallery access, live screen recording, location tracking, 'di ba? Grabe. Meron din siyang remote key logging. So ibig sabihin malalaman nyo kung ano yung mga tina-type niya, kung ano yung mga sina-search niya na bawal pa para sa edad nila. And mamamonitor nyo din dito yung screen time or kung anong application yung pinakakumakain sa oras nila. Anyway, para magamit siya, kailangan nyo ng dalawang cellphone. So yung unang phone is ito yung parang parent phone. Ito yung nakaka-control. And pangalawa is yung kids phone or kung kanino ninyo ilalagay. Unahin muna natin dito sa parent phone and iset up natin siya. So first, kailangan nyo muna mag-sign up dito sa application. Then after nyo makapag-sign up or makapag-login is may mag-a-appear dyan na video instruction and text instruction. So ganun siya kadali kasi may step-by-step guide agad siya na naka-built-in dito sa application pero ipapakita ko na lang sa inyo. So gagamitin ko tong ITEL A80 as ito yung kids phone or ito yung target phone. So first step is kailangan pumunta tayo sa Clefguard website gamit yung kids phone. So punta tayo dyan, then may makikita kayo dito na slide to download. And may magpa-pop up dyan about security na actually yan naman talaga yung gagawin ng application na to. So allow lang natin. Then after click natin yung open. Then may mag-a-appear ulit dyan na panibagong i-install na ang tawag is KidsGuard Pro Assistant. So install ulit natin. And again, may mga magno-notify sa phone mo na mga security alerts, safety alerts na sabi ko nga, yun naman kasi yung pinakagagawin talaga and purpose ng application. And alam naman natin kung anong app siya. So allow lang natin. After that, may mag-a-appear na system update service na install lang natin. And this time, mas madaming security measures na mag-a-appear sa phone natin. Since yung application na ini-install natin is all about monitoring, kaya talagang magti-trigger yan. Pero don't worry, 100% safe naman tong app. Now, pag natapos na yon, may mag-a-appear ngayon na Welcome to KidsGuard Pro. So, ilagin nyo lang ulit yung nilagin nyo kanina doon sa parent phone and isa-sign up nyo ngayon yung anak ninyo. So, for example, ako na lang. So, JFG, boy, then ilagay ko age, for example, 10 years old. So, ngayon may mag-a-appear dyan na configuration processes. So, click nyo lang tong configuration. Then, click nyo tong proceed to settings. Basically, i-enable nyo lang sa lahat ng mag-a-appear yung system update service. So, medyo mahaba lang siya, pero once na natapos nyo yung steps na yon is may mag-a-appear dito sa kids phone na verify successfully. Then, pag bumalik tayo dito sa parent phone, click nyo yung verify setup, then mapupunta kayo dito sa dashboard. So, ngayon tingnan natin yung ilan sa mga nagagawa nitong KidsGuard Pro in real time. So, unahin natin tong live screen. Click lang natin tong start live, and boom! Kung ano yung nakikita dito sa ITEL A80 na kids phone, is yun din yung makikita mo ngayon dito sa parent phone. And ang malupit dito sa KidsGuard Pro app is kahit hanapin mo siya sa home screen and sa app drawer, wala kayong makikita na panibagong na-install na application kasi invisible yung KidsGuard Pro. Nagtry lang din ako kung gagana pag inopen ko yung camera app and ayun, nakikita din in real time yung camera app. Side note lang nakalagay dito is pag ginagamit nyo to ng matagal is possible na mag-overheat or uminit yung kids phone. Another feature is yung record sound. Ibig sabihin kung ano yung nasa paligid ng kids phone is pwede nyong ma-record and pwede kayo pumili kung 2 minutes, 10 minutes, etc. Walang naka-on, walang naka-turn on dito na screen recording, walang naka-turn on na camera, walang naka-turn on na voice recorder.
So, yan, no? Normal na normal lang talaga siya. And titingnan natin kung may naririnig or may nasasagap talaga itong Poco F5. So, yan, nagbo-blurred pala yung camera ko. So, yan, normal na normal lang talaga siya. And titingnan natin kung may naririnig or may nasasagap talaga itong Poco F5. So, yan, nagbo-blurred pala yung camera. So, ayun, ganyan siya gumagana. Even naka-turn off yung screen ng kid's phone is nakakapag-record pa din siya. So, another feature is take photos. Ang ginagawa niya is nagtitake siya ng picture ng front camera ng kid's phone. So, useful siya pag may gumagamit na ibang tao dun sa kid's phone. So, malalaman nyo kung sino or kung sakali man na nanakawan or may kumuha, di ba? So, makikita nyo kung sino yung gumawa. Kagaya ng record surround is even naka-turn off yung screen ng kid's phone, gumagana pa din to. So, para mas masubukan, tinry ko lang gamitin yung kid's phone ng around 10 to 15 minutes. Then, pag bumalik tayo ngayon dito sa parent phone and tinignan natin yung screen time is nag-YouTube ako ng 7 minutes and nag-Facebook ako ng almost 2 minutes. Di ko alam kung ba't hindi nag-register dito yung Google Chrome. Then, pag pinindot ko naman yung browser history, makikita ko yung mga websites na tinry kong puntahan. Dito naman sa keylogger is makikita ko yung mga kung ano-anong pinagtatype ko or kung ano-anong pinagsearch ko sa Google Chrome at sa YouTube. Pwede nyo din dito ma-access yung photos and makikita nyo kung ano yung mga sinisave niya na pictures, kung ano yung mga dinadownload niya na pictures, kung ano yung mga tinitake niya na pictures. And ayun, isang super helpful dito is itong track keywords. So basically, pwede kayo ditong maglagay ng keyword na parang pag sinearch is magti-trigger siya sa keyword alerts. So for example, ako nilagay ko dito sa keyword list is JFG. So every time na tinatype or sinesearch ng kid's phone yung word na JFG is magkakaroon yung parent phone ng alert na tinype ni kid's phone yun. And mapapansin nyo, nakalagay dito lahat ng activity na ginawa ng kid's phone, including yung pag-lock at pag-unlock ng screen, yung pag-open at pag-close ng Facebook. For me personally mga kabuma, medyo overkill yung application na to since pag ganito kagrabe is parang medyo nawawala na ng privacy, 'di ba, yung bata. Pero may mga times na kailangan natin gawin pero alam mo yun, kapain nyo na lang, alamin nyo kung kailan dapat gamitin at kung kailan dapat hindi. Kasi sobrang useful niya, lalo na itong location tracker. So alam nyo kung nasan lagi yung anak or yung bata. Wag naman sana, pero kung may masamang nangyari, malalaman or mahanap nyo agad siya. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina, as a parent, pwede nyo ding ilagay yung posisyon nyo sa posisyon ng anak nyo. Ayaw nyo naman, syempre, di ba, na mawawalan kayo ng freedom sa mga bagay-bagay. Kasi tama naman na protektahan natin yung mga bata, yung anak ninyo. Pero minsan, too much protection is dangerous din. So yun lang mga kaboom, sana may natutunan kayo. Again, ang purpose ng video na to is purely for education and para makatulong sa mga parents. And hopefully wag nyo namang gamitin sa mali ang kung ano mang natutunan nyo dito sa video natin.